So, ito na lang Oo. last question ko sa'yo since maraming nagtatanong sa akin. Pwede mo bang ibigay yung range ng salary ng nurse na nag-work sa Zurich? Sa Zurich, which is kayang cost of living and Mhm. mataas din naman ang mga bigayan sa Zurich. Hi guys, welcome back to my channel again. This is Anyam, and to those of you who are new to this channel, to this blog, this is me just sharing you my life and adventure living and working here in Switzerland as a nurse. And right now I have a special guest. Finally she said yes, and then yes, she is my fellow nurse here in Switzerland. We met sa Philippine Festival. I met her and then I asked her if I can do interview with her and if she can share us some information about her living and working here in Switzerland. So yes, this is it, and I'll share our conversation to you guys. So, hi Maymay again. Thank you so much sa pag-yes sa akin in this mini interview, mini podcast. And kamusta ka na? Pwede mo bang i-share kung paano ka nakakuha ng work sa Switzerland and paano ka nakarating dito as a nurse? Ayun, thank you. Thank you din sa pag-invite. And actually, first time natin to. Ganitong podcast na to. Charot! Salamat ah. um, ayun nga. Actually, regarding sa kung paano ako nakapunta dito sa Switzerland, it was, sabihin natin, hindi naman siya super long journey, pero it took some time din naman Yeah. bago ako nakapunta dito sa Switzerland. Mm-hmm. Kasi as tayong mga Pinoy, iba tayo kapag, lalo na kapag may oportunidad, may opportunity, sige, go lang man go. Correct. So, I was in Germany for uh, before 2.5 years akong nagtrabaho sa Germany. Mm-hmm. And Saan ka ulit sa by Germany? after ng one, hmm, Saan ka ulit sa sa Germany? mines, Sa Mainz, sa okay. mines. Tapos 1.5, 1 year ako doon. Parang nag-start na akong mag-think na um, paano kaya pumunta ng Switzerland, ganito, ganyan. Mm-hmm. So, ang ginawa ko at first is nag-inquire ako ng agency. Mm-hmm. Kasi sabi nga nila, parang masyadong mahirap pumasok ng Switzerland. Correct. Medyo stricto yung Switzerland when it comes sa mga, lalo na mga foreign people. Mm-hmm. So, nag-inquire ako ng agency. Yung unang tawag ko, actually, dalawa yung tinanungan ko. Yung unang tawag ko, sabi sa akin, sorry, hindi ka namin matutulungan. Mm-hmm. Yung pangalawa, nagsabi na, okay, sige, pwede ka namin tulungan, pero tignan natin kung ano yung mga qualification mo. Yes. Yeah. Tapos, yung sinabi ko na I'm from Philippines, ganito, ganyan, nag-work na ako sa Germany, ganito yung um, uh, ausweis ko, yung identification ko sa ngayon. Yeah. Biglang umatras itong agency na to and then sabi niya na, ay, sorry, hindi ka pala EU citizen. Yes. You're not from Switzerland, you're not Swiss, you're not EU citizen, Mm-hmm. and yeah, hindi ka namin matutulungan. Mm-hmm. So, ang ginawa ko ay ganun pala, parang medyo nakaka-down siya na, parang wala ka palang pag-asa. Sabihin natin na yung Switzerland is a Yeah. rich country eh. Yeah. So, ganun. Tapos, ang ginawa ko na lang, ano kayang ibang pwede kong gawin? So, yung ginawa ko, nag-search ako online, naghanap ako ng ospital na kung saan pwede akong mag-submit ng application ko. So, ganun ang ginawa ko. Nag-submit ako ng resume, and then, it took a year kasi may mga area ako sa ospital na mga pinagsasubmitan kasi parang ang target ko din, ang aim ko is special area kasi yung pinanggalingan natin sa Pinas is also special area which is ER. So sabi ko, parang ayokong mapadpad ng ward kasi yung Yeah. ward parang nakaka-stressful siya in short, parang Another ganon. way, yeah. Oo. Kaya yung ginawa ko, nag-submit ako ng mga application sa special area. Puro decline, decline. Mm. Ay, sorry, hindi ka namin matatanggap and so on. So, tapos, yung huli, after a year, sabi ko, parang 1 year nang nakakalipas. Sabi ko, parang wala na yatang pag-asa, wag na lang. Parang susuko na ako.
And then, kinalaunan, may nag-email sa akin. Tapos, ICU siya. Tapos, Oh. sabi ko, ay, baka ito na to. Kaya, reply agad ako. So, Mhm. parang galing pa akong shift noon. Tapos, reply agad ako sa email niya. Tapos, sabi niya, are you available? Are you free for an interview? Sabi ko, oo ba? Oo. Pwede ako. Sabi ko, Grab agad the walang ayawan na opportunity. to. Oo. Exactly, parang Yeah. ganon. Kaya, sabi niya, kailan ka pwede? Sabi ko, mamaya agad, mamaya. So, sabi niya, tignan niya muna sa schedule niya. Tapos, ayun, nag-set siya ng time. And then, parang the next day, nag-set kami ng schedule for online interview Fine. muna. Mhm. Parang ganon. So, sabi ko, hala, shit, kinakabahan ako. Lalo na parang, siyempre, bago pa lang tayo sa Germany when it comes sa Sprache and ganito, Yeah. ganito. Yeah. Um, Sabi ko, paano kaya? Ano kayang gagawin ko? Ano kayang sasagot ko? Yung mga usual siguro mga katanungan when it comes Katanungan. sa job interview. Yeah, correct, correct. Yeah. So, ang ginawa ko, a day before, nagsulat ako, naglista ako kung anong mga possible na mga Possible isasagot ko tanong. din sa interview. Oo. Tapos, maya-maya, nung nag-video call na kami, the next day, yung mga katanungan niya lang, wala pala dun sa mga sinulat ko. As in, simple lang, na parang Simple. wala lang, nag-chit-chat lang kaming dalawa. Oo, parang kwentuhan lang. So more on ano lang your experiences, parang ganun. Actually, parang, oo, parang maliit na part lang na tinanong niya regarding sa experiences. And then nagsabi agad siya na, okay, so kamusta ka naman? Ganito, ganyan. So, yeah. Gusto mo ba talagang pumunta dito sa amin? Yeah. Interesado ka ba sa ganitong area? Kasi actually, parang medyo, ano siyang area eh. Ah, Specialized. Sabihin natin, it's interesting talaga siya kasi neuro siya, parang Neuro. ganon. Yeah. Neuro and intensive, Neuro, yeah? oo, Intensive. neurosurgery, Oo, tapos sobrang intensive. sobrang hirap ng area na yan. Special area talaga. Oo, kaya sabi ko, ako ang klase ng tao na excited ako always when it comes sa kung ano man yung merong challenges. Parang neugierig ba tayo? Ano nga yung neugierig? Parang ganun. Oo. Curious ka. Curious ka. Curious. Curious, yeah. Yun. Mm-mm. Oo. Ganun ang sabi ko. So sabi ko, sige. Sige, sabi ko, actually, maganda tong area na to. Bago to sa akin. Kasi yung mga ganitong cases, di ba, sa Pinas, sabihin natin, parang hindi siya ganun ka-common. And Mhm. usually kapag ganyan, sinisend natin either sa Manila or to another country, Yeah, and meron ganyan-ganyan. kang specialized ano talaga experience Na and training, training oo. about it. Yes. Kaya sabi ko, sige lang. Sabi ko sa kanya, okay, talaga interesado ako. Sabi ko ganon. Kaya sabi niya, okay, sige. Sabi niya, kailan mo gustong pumunta para mag-try out, bisitahin ang area, Mhm. and then look around, tapos pwede kang bumisita ulit, mag-decide kung anong gusto mo, and then we'll go to the next second and then third interview. And so Mhm. sabi ko, hoy, off ako the next week. Kahit na 2 days off lang. Sige, Sige, punta agad punta. ako, sabi ko. Kaya, buti na lang malapit lang, di ba? Hindi masyado malayo. Kaya nga. Germany. So Yeah. actually, yung biyahe mo, mga 8, ay, hindi pala, 5 hours, 5 hours. So Hours sabi from ko, mine. carry lang. Yeah. Ah, ah, Oo, carry sayang. lang. Sayang eh, di ba? Correct. So, ayun. Pumunta ako, nag-snooper tag ako, and then, na-excite ako kasi sabi ko, wow, ang ganda ng area. Pagkakita ko talaga ng area, sabi ko, wow, parang looks to siya. Ganito pala ang Switzerland. Kasi sa Germany, di ba? Kung i-compare mo yung work in Germany, kumpara sa Switzerland, at least kahit paano as a nurse in Germany is limited Limited yung pwede mong yung gawin. task mo. Yes. Yeah, true, ganun. Mm-mm. Based on your experience na rin, di ba? Yung pwede mong gawin and then yung mga konti yung tao and then marami kang aufgabe. Yeah. Oo, kaya nga, hugas-hugas puwet, ganon-ganon lang Yun. tayo. Mostly. Yeah. And then, So, at least sa Switzerland, nung pagkakita ko, sabi ko, parang bumalik yung feeling na parang at least as a nurse, nakikita mo na may patutunguhan yung pinag-aralan mo. Yung parang gano'n, na ma-apply mo siya ulit. Parang same na siya sa Pinas na pwede kang kumuha ng dugo or glutename, yung mga mm-mm. ganon-ganon.
Yeah. As in, marami kang task talaga na pwede kang maglagay ng IV and so on, parang ganun. Kaya Yeah. sabi ko, oy, game na talaga to. Oo na. So sabi niya, pag-isipan mo muna. Sige, umuwi ako right after ng snooper tag ko. Pero sabi niya, pag-isipan mo, kasi ako atat na akong pumirma. Sabi ko, pipirma na talaga ako. Na. Sabi ko, pipirma na Pipirma ako. ka na Pag agad binigyan niya ako after. ng kontrata, pipirma na ako. Wala nang ayawan to. Tapos, sabi niya, hindi, umuwi ka muna, pag-isipan mo muna, and then we'll go for the next interview. Yeah. Tapos, sa second interview, ayun, nag-schedule kami ulit. Parang tumawag siya ulit, nag-video call lang, short video call. And then, ayun, in-explain niya na kung anong mga outcome, yung mga tasks na pwedeng gawin, ganito, kung anong kailangan kong ah, ano nga to? Prepare. I-prepare. And then, ayun na, nag-schedule kami ulit. The next meeting, nabubalik ulit ako ng Switzerland para for the other interview together sa parang head din ng area. Yeah. And then yung third, ayun na nga, nagperma na ng kontrata. So, ganon. Tapos yung contract. Galing. Oo, Yeah. di ba? Galing. Pwede kong i-ask ano yung area mo sa Germany that Sa time? Germany, ambulante, nag-work Sige. ako sa intensive plague. Yung mga challenges mo nung pagdating mo ng Switzerland coming from Germany, syempre, at least kahit papaano, medyo alam mo na yung Deutsch, German, and then pagdating mo ng Switzerland, ano yung mga naging challenges sa'yo? Actually, yung naging challenge sa akin is, hindi kasi porket na marunong kang mag-Deutsch, Yeah. Swiss people, they do have their own dialect din eh. So, Yeah. nagsi-Swiss German sila. And then, wala pa akong kakilalang ibang Pinoy dito sa Switzerland. So, after ko, nung nag-resign kasi ako ng Germany, paglipat ko ng Switzerland, dumiretso agad ako ng work. Nag-start agad ako. Parang siguro yung palugit ko lang is a week before. Kasi doon yung resignation ko, end of contract ko sa Germany. Tapos nag-umpisa agad ako Start sa agad. Switzerland. So, pagpasok ko, naggulat ako kasi yun nga, sabi ko nga, neurosurgery. Grabe. Alam mo yung sa sarili mo na alam mo yung topic na napag-aralan mo to sa school, yung mga problema sa utak, ganyan. Yeah. Pero, hala, shit. Okay. Grabe ang challenge na kailangan mo siyang pag-aralan ulit at alamin kung ano ang translation nito into German. Plus, nagtatrabaho ka sa mga colleagues mo na nagsasalita ng Swiss German at saka may mga German din na mga tao. So sabi ko, ay, okay lang. Excited pa rin ako. Sige, kaya yan. Tapos, syempre, di ba, under probationary period ka pa. So parang may isang nagtitrain sa'yo. Parang, yung first 2 months ko, medyo nahirapan ako kasi na-felt, ano ba to, parang, hindi ko wala kasing Pilipino doon eh. Wala ding other Asians doon sa kasi di pa area. masyadong maraming Filipino nurses sa Switzerland. Oo, sa Switzerland. At saka yung maliban din doon, wala din talagang sa area ko talaga, puro Swiss lang at saka German. So, parang na-feel aloof ako na parang, ay, iba ka. Parang ganon. Parang ganon yung pinapa-feel sa akin. So sabi ko, sige, carry lang. Ano tayo, matibay tayo, matapang tayo. Kaya yan. Kaya yan, ngiti lang. Sige, try lang makipag-usap sa kanila. And then, sinabi ko nung umpisa na parang, kasi ako, sa isip ko parang kahit na 2 years na tayo sa Germany, parang feeling ko may kulang pa rin na hindi pa rin maganda yung feeling ko ha. Siguro mataas lang siguro ang standards natin. Kaya parang feeling ko na yung German ko hindi pa rin magaling, parang ganon. So sinasabi ko lang na I am willing to learn pa para ibutihin pa yung German language ko. Yeah. So akala ko ipo-foresee nila yun as a positive way na ay wow, kaya niya, willing siyang mag-learn. Pero actually, kabaliktaran. Napansin ko in the long run na parang
ay, parang mahina pala siya, parang ganun. Kaya Mm. sabi ko, ay, dapat pala, hindi pala sana ganun yung pinakita ko. Akala ko kasi parang positive yung pagkakatingin nun. Naging ano Hindi pala, lang. okay. Oo, naging negative. Kasi nasa patient ako one time, nakikipag-usap ako sa patient. Sabi nga ng pasyente, oh, ganito ka pa lang dito, 2 years ka pa lang sa Germany, 2.5 years, and then kakalipat mo lang ng Switzerland, pero magaling kang Hindi ka mag-German. naman. Mm. Oo. Tapos, napapansin ng patient kung paano parang nagbibigay ng pressure sa akin yung isang nagtitrain sa akin. So, kaya, doon at that time, parang medyo thank, thankful ako na hindi naman tayo dumanting or humantong sa part na na-depress tayo. Ah, Pero may times na gano'n nung first 2 months ko na yun ang pinaka-challenging part na first ko siyang na-experience na pumunta ako ng trabaho, nalulungkot ako. yeah. Pag-uwi ko, umiiyak ako. Off day ko, nagbabasa ako, nag-aaral ulit ako. Yeah. And then, a day bago ako pumasok, sinasabi ko sa sarili ko, ayokong pumasok, ayokong Mm. magtrabaho. Parang Mm. na-feel pressure ako, parang ganon. Mm. Mahirap Pero in talaga the sa long, simula, di ba? As in, mm, pagdadaanan talaga. Pinagdaanan ko rin yun yung gano'n. Yung talagang parang feeling ko, mm, ayoko nang pumasok. Kasi parang wala ka namang, I mean, hindi ka na-appreciate or ang hirap oo, intindihin ng lahat. And then, parang feeling mm, kulang pa rin yung, mm, yung ginagawa mo, although you're giving your best, di ba? Parang minsan kulang, di ba? Pero mm, parang inano ka nung minold ka, di ba? To oo, talagang minold ka para mas maging matapang ka to face other true, challenges. Wow. true. Yung parang mafe-feel mo din na parang sabi mo, parang hindi naman ako bobo Ba't parang feeling ko Yes. bobo ako? Yes. Parang gano'n. Na-experience ko rin yan. Na-experience ko rin yan. 'Di ba? So parang naririnig kasi minsan ng iba, oh, Switzerland, nag-work as a nurse in Switzerland. Parang Oo. yung beautiful side lang. Medyo yung nakikita Oo. nila, 'di ba? Na, uy, ang swerte mo, hindi maraming nakakapunta diyan. Oo. Uy, malaking sahod yan, ang ganda diyan, 'di ba? So, Oo. ano yung ano noon, yung behind all of that, 'di ba? So, Oo. Yung pinagdaanan yung mo in short, di pinagdaanan, 'di ba? ba? Yun yung hindi nila alam. Correct. So, it's nice to know na ikaw rin, 'di ba, yung mga iba rin nating Oo. Filipino nurses na ganun din yung pinagdaanan, hindi easy yung journey na pagpasok dito, 'di ba? Mm. Talagang True. puprosecuin mo talagang aanuhin mo talaga. 'Di ba? Mm. Pagtitibayin talaga. Ayun. True. Pero in the long run naman, ayun nga. Yeah. Actually, wala na ako doon sa area na yon. Umalis ako. Ako Mm-mm. nag-decide mismo. Pero Mm-mm. sabi sa akin ng head ko na if ever na gusto kong bumalik at magstay doon, welcome ako. Welcome ka bumalik. Oo. Yeah. Kasi parang gusto akong i ayaw akong bitawan ng head. Kasi Mm-mm. sabi niya, nakikita niya na, ayun nga, may potential nga ako. Kaya nga, Intention. kinuha niya Mm-mm. ako. Mm-mm. Pero, sabi ko, ayoko naman na humantong sa point na ah, baka ma-depress ako and kung ano pang mangyari sa akin. Syempre, yung mental health natin is Yeah. very important din. Important. Yeah. Oo. Kaya ang ginawa ko, nagsulat ako online, oy, sino magtatrabaho sa ganitong hospital? Mm-mm. Tapos may isang Pinay na nag-reply. Yeah. Ayun, pag-chat ako sa kanya, and then nagkita kami, and then at some point, nag-try akong mag-snooper tag din sa kanilang area. And ayun, doon ko na feel na you belong. Yung belongingness na tinatawag mo, Yeah. na kahit na hindi ka man, kahit na iba-ibang kultura kayo, pero nafe-feel mo na maganda yung team spirit, na welcome ka sa Welcome. grupo, yung Mm-hmm. ganun. Yeah. So far, masaya. Masaya ako ngayon kung saan ako. Hindi na ako yung sa Region. Zurich. So, Zurich. 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 Yes. So Zurich is one of the most expensive city in Switzerland, but I think one of the best cities in Yes. Switzerland. Nandun lahat ng opportunities, high cost of living. Anong share mo about that, living in Zurich? Ay nako, sobrang mahal. Ang mahal. Ang Lagi ka ba mahal. kumakain sa restaurant? Ay nako, hindi. One time lang ako kumain. Ang unang-unang pagdating,
siguro after 5 months ako kumain sa restaurant and double siya ng price i-compare in comparison sa Germany. German, yes. Tapos one time sabi ko nag-crave na ako, sabi ko pupunta ako meron kasing Filipino restaurant which is Papa Oro pero hindi na siya part ng Zurich. Ayun na yung Yeah, outside. pangalawa, pangatlo. Ah, Or pang-apat ko na. So far sa 8 months na ba ako dito or 9 months? Maximum siguro 4 or 5. 5 times pa lang akong pumunta ng restaurant. Yun na yun. Oo. Kasi grabe ang mahal. Ang mahal, So, mas mainam na, oo, mas magandang i-advise na if ever na may mga Pilipino na gustong pumunta ng Switzerland, magtrabaho and mag-migrate talaga, Mhm. magluto na lang kayo sa bahay. Correct. Yun din ang Alam mo ina-advise ano ko. Oo, at least alam mo kung ano yung content, ano yung niluto mo. At least Ito. mas nakakamura ka kahit Do you still save dun sa kinikita mo in Switzerland compared to Germany? So, do you still have more? actually natin 'di ba sa Switzerland yun nga. Kung mataas ang cost of living, meaning to say mataas din yung sasahurin mo. Mhm. Which is kung double siya the price of the cost of living in Germany, syempre double din yung sasahurin mo. Yes. Sa akin, yun nga na hindi nga ako masyadong medyo kuripot tayo. So, No, pares nung nasa, tayo. di ba? Kuripot So, din ako. may nasa-save ako sa Germany. Dito, may nasa-save din ako. Mhm. Actually, mas, maano talaga ako. When it comes to savings lang kung sabihin natin may nasa-save talaga ako. Unless na lang kung mahilig kang mag-shopping. Yeah. Marami kasing dito gabi yung attraction ng mga shops sa'yo kasi, di ba, Correct. when you say Switzerland, makikita mo doon sa city, sa sentro pa lang, sa central. May mga shops, mga DK, mga ano nga yung mga Louis Vuitton, mga ganun-ganon. Mga luxury shops. Sama-sama Ayun, sila, di ba? Yeah. sama-sama sila, Yes. magkakatabi-tabi, sinasahod mo, tama, ipon mo lang yan, ganon. Yeah. So, kailangan maging wise din tayo sa kinikitaan din sa money natin, di ba? Kasi minsan yung Oo. iba nagiging misconception na, ay, nagtatrabaho sa Switzerland. Malaking sahod niyan, marami silang ipon, I mean, Mm. maraming pera or Mm-mm. um, which is malaki nga yung kita, but syempre, mataas din yung cost of living. So, it depends dun sa tao kung paano niya, di ba, um, Tipirin or paano siya ipipilit or paano yung mm. financial, 'di ba, planning niya dun sa kinikita, Mm. 'di ba? Nga, yung cost of living mataas, yung renta mo, yung upa mo sa bahay, malaki din. So, for example, sabihin natin dito merong sharing na apartment, which is 28 square meters lang, pinapaupahan 1,500 francs. Yeah, Ang only share. gabi, ang mahal Yeah. talaga. Shared apartment na yun, or sabihin natin, sarili mong bahay yun siguro, pero maliit siya. And Maliit lang. 1,500 siya. So, mostly ng mga sinasahod mo, part nun is pumupunta sa renta sa bahay, tapos magbabayad ka pa ng tax Yeah. and everything. Kaya minsan parang ang sarap lang sabihin doon sa mga ibang tao na umiisip sa Pinas na, oy, mayaman ka, ganyan, ganyan. Siyempre, hindi rin. Do you see yourself na mag-stay ka na matagal dito sa Switzerland? Actually, parang sa ngayon iniisip ko, oo. Parang gusto ko siya. Maganda yung lugar. I've been to UK. I've been to Germany. Parang ganun. So far, iba, tayo Pilipino tayo. So far, parang sinasabi ko dun sa lahat na, ay maganda kasi nasa abroad ka. Pero first time kong ma-feel na nung napadpad ako sa Switzerland na, ay, parang gusto kong magstay dito. Yeah. Maganda yung lugar, maganda yung environment, walang late, lalo na sa transpo. Ang ganda ng Kahit malate siya, transportation. 1 minute lang siyang late or 2 minutes late Oo, or 1 minute lang. early, 2 minutes early, Yeah. ganon. Working environment naman. So, as a nurse in compared dun sa ibang countries na napagtrabahuhan mo, do you feel na, what you call that,
satisfied here, or do you feel hindi ka masyadong pagod na pagod or super stressed, or do you have a work-life balance? Um, Siguro sabihin natin as a nurse, 'di ba? Well-known na siya na pagod talaga yung trabaho natin. Kahit saan, no? Nakakapagod talaga siya. But tinanggap natin 'to as a job eh. So, we have to stay positive and kayanin natin. When it comes lang sa work balance, kasi mas maganda yung pinagtatabahuan ko ngayon, which is UST. It's one of the top 10 hospital in the whole world. Mhm. Parang nasa top 10 yata siya. It's And they University of offer, Zurich, yeah. University yes, Hospital Zurich, Universität Spital Zurich. Yeah. yes, yeah, genau. Nag-offer sila ng other leisure activities para mabalance mo din yung life and work mo. Ayaw kasi nila na stressful na nga yung trabaho, yung work environment mo, mas stress ka pa pag uwi mo, wala kang gagawa. So, they offer like, pwede kang mag-register into this some kind of, we call it as ASVAB set, kung saan na may sports activities, pwede kang maglaro. Lahat ng sports activities is being offered in there. Badminton, basketball, Oh, that's good, volleyball. yeah. There's a gym as well. Tennis. As in lahat may yoga. Oh, and Madami. free yan sa mga employees, sa mga mitarbeiter. Hindi siya free, but you have to pay it for the whole year membership. Pero Yeah. may discount ka. So, instead of paying 700 francs for the whole year, parang yung babayaran mo na lang is kalahati ng presyo mo. Yeah, oh, that's Parang good. ganon. Oo. Mm-mm. So, laging tinatanong din ng boss ko if kamusta ako, anong ginagawa ko. As in, ina-update ka talaga nila yung parang may meeting kayo siguro at least once or twice in a month para kamustahin ka na okay ka lang ba, hindi ka naman nasistress, anong ginagawa mo on your free time, ganon. And if ever na you're doing well din sa trabaho, actually may pa-bonus din sila. Oo, di ba? Yun ang maganda, di ba? Oo, So, yung ganon. employer, I mean, na employer mo So, right now, I mean, ano sila sa mga employees, sa mga mitarbeiter, they look after. Sa mga, as in supported ka talaga from your employer yeah, which is na good, na hindi, mm, actually, hindi lahat na kakakuha ng ganun employer, di ba? So, oo. it's Tapos nice. may training ka which they call Yes. Weiterbildung, ganon. Yeah. Tinitrain ka talaga nila para ma-improve pa yung experience mo, and then tatanungin ka nila, what else? Ano pa ang gusto mong matutunan para i-register ka namin, ganon. Yeah. So, Yeah. ayun, they listen to the employees. Yeah. Ayun ang kinaganda doon. So, binigyan mo kami ng a lot of information Pero about here. actually, to sum it up, ayoko namang magbigay ng hope talaga doon sa Yeah. sa mga iba nating mga ka-Pilipino. Yes. Kasi recently, gusto ko lang pong i-share, this is an extra info, kasi recently may bago kaming workmate, which is, he's originally from Tunisia, and kakadating niya lang this year. And yung binigay sa kanyang job offer is contractual, which is he could only stay for a year. Yeah. And parang when it comes kasi working as a nurse in Switzerland, di ba parang may leveling sila ng Yes, meron. nursing, hindi siya kagaya sa Germany na gikapi ka kaagad, or ano, parang kung baga parang US siya na may LVN, may assistants, may helperin, Yeah. may fagi silang May tinatawag na different ganon. Yeah. No. So, yung naging role nitong pumunta na originally from Tunisia, pero nanggaling siya sa Germany din, iniwan niya na lahat, nag-abmeld din na siya lahat sa Germany, pumunta siya dito. Hindi ko alam kung binasa niya ng maayos yung contract niya, pero yung role niya is parang assistant lang. Oh, so parang Pakistan. Oo, ganon. Okay. And 1 year lang yung contract niya. Hindi ko rin alam kung binasa niya yon. Ang dami niyang katanungan sa akin, ang dami niyang tinatanong. Ano yung
Aufenthaltstitel ko. Mhm. Kasi yung sa kanya is temporary lang. Which Mhm. is yung sa L. akin, unbefristed ako. Yeah. Mhm. Oo. Which is B ako, is siya L. L. Yeah. And by that time kasi, kung temporary ka, and then if you're probate site ka, na hindi pa sure kung anong mangyayari sa'yo, kung makakapasa ka sa probationary mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Yeah. So, recently, parang nasa pang third month niya na yata sa amin, parang hindi siya nakapasa sa probate site niya. Okay. Oo. So, hindi ko nga alam ngayon kung anong gagawin niya. Kasi may agency siyang kinuha. Parang ganon. Mhm. So, and then I asked my senior, my lighterine, kung ano ba, kung kailangan niya ba ng Pinoy, which is from Germany, kasi baka pa lang, marami tayong mga kakilalang Pilipino na nasa Germany and pwede nating i-recommend dito. Kasi kahit saan ka pumunta, nangangailangan ng nurse, especially din dito sa Switzerland, You're nangangailangan Australian. sila ng nurse. Yes. And she said, i-ask niya muna yung HR. So, tinanong niya yung HR and then recently the HR responded na yun nga, sorry, hindi kami ngayon nag-hire ng ibang employee na walang German citizenship Mhm. and not from Swiss. Yeah. So, baka hindi ko alam kung nag-change ang rules nila or baka parang ganun, baka nag-change nga yung rules nila when it comes sa hiring or naswertehan tayo na makapunta dito. Parang ganun. Pero ayun, so far, ang sabi ng lighterine ko is, mas mainam na if these Filipinos that I know or friends na if may German passport sila para mas madali yung hiring. Yes. Yun din yung mga Ganon. nire-recommend ko sa mga nag-aasakan na especially yung mga nasa Germany na gusto nga lumipat. So, nasa Germany na naman kayo, pinaka-safe talaga is maging European citizen kayo, maging German citizen kayo before you move here. Kasi mas Mhm. mabilis yung processing and then Yep. hindi nyo na kailangan ng sponsorship. And then, Yep. kung ano mang mangyari na hindi nyo nagustuhan or whatever reason, pwede kayong bumalik sa Germany na hindi na ulit kayong True. sa simula. So, mas True. maganda na ganun yung gawin. Well, in your case, to Maymay case, nagkaroon talaga na inisponsoran talaga siya ng employer, talagang inasikaso talaga for her to get the permit here in Switzerland, which is the permit B. And yun nga, binigyan siya ng unbefristet na Arbeitsvertrag, yung unlimited work contract. Kasi sometimes, ang binibigay lang 1 year and then you're not sure pa. After that, yun nga sabi Mhm. from your Tunisian colleague na Mhm. hindi na ano ng probisite and now Mm. she doesn't know what to do. So, Oo. sa mga nagbabalak na lipat agad or something. Pag-isipan niyo muna, Pag-isipan lalo na kung muna. 3 years na kayo or 4 years na kayong nasa Yes, nasa Germany, Germany. Yeah. antayin niyo na lang na maging citizen kayo. It's Yeah. not na hindi namin nire-recommend na pumunta kayo. Mas mainam na pumunta kayo kasi syempre nangangailangan talaga dito ng Kailangan nurse. na And kailangan if din. may nire-recommend na, may nakukuha tayong bonus. Yes, meron kami nakukuha ang bonus pag nag-ano kami, na nag-recommend kami ng Nag-recommend. someone. Oo. True. So, ito na lang True. last question ko sa iyo since maraming nagtatanong sa akin. Pwede mo bang ibigay yung range ng salary ng nurse na nag-work sa Zurich? Sa Zurich, which is kayang cost of living and Mhm. mataas din naman ang mga bigayan sa Zurich, even though isa sa Mhm. pinakamataas na high cost of living. So, yung range lang, for example, your starting salary nurse and yung may experienced nurse. So, yung broto is nasa range, sabihin natin na nasa 6 to 7, parang ganon. Mm-hmm. So, And is gross kasi, salary, yeah. tapos hindi pa kasi deducted doon yung um, Krankenversicherung mo, yung Yes. health insurance mo. Yeah. Kasi ang kinaibahan niya is you have to choose your own insurance, which is may different na franchise na Okay. tinatawag. Yeah.
So, parang ganun yung starting na salary, nasa 6 to 7. So, Ex- ikaw magbabayad, ikaw mamimili kung magkano yung babayaran mo, ikakatas mo na insurance doon, and then, bayad sa bahay mo, siguro sabihin natin yung malinis na matatanggap mo na sahod is baka nasa 4,500 to 5,500, ganon. So Malinis ka na 4,500 to 5,000 Swiss francs net salary. So gross salary is doon. around 6 to 7,000 francs. Okay. Ganon. Yeah. So, So, ganon. sa experienced nurse, Sa experience naman, parang alam ko, mas mataas lang siya ng konti. Siguro sabihin natin mga nasa uh, 7 siguro or 0.5, 7, oo, 7.5, 7.5. mga ganun. Yeah. Oo, So ganun. gross salary also. Depende din kung ano yung experience mo talaga and Qualification. ano, kung may qualification mo, kung may masters ka or ano, depende sa posisyon din na mahahantungan mo. For Mhm. example, if mahantungan mo is lighterin ka, o edi mas mataas Yeah, yung mas sahod mataas. mo, ganon. Mataas na level So, mo. ganon. Yeah, mataas na. Oo. Yeah, sa mga 7,000, 7.5, yeah, Swiss franc. Siguro mga 7 to 8, sabihin natin, Yeah, 7 depende. to 8. Yeah, 7 to 8. Yeah, so mga iba Mm. sa Zurich. So, No. yeah, Basta approve siya sa standards nila. yeah. Approved sa standard and ANARCAN. Anarkant ka talaga, Yeah. yes. So, recognized po yung mga diploma nyo in a Swiss Red Cross. Last na mai-share mo, yung ano na lang, sa ating mga OFW nurses, parang something like motivation. Kasi iba rin naman yung mga journey, yung pinagdaanan mo, and it's Mm-mm. inspiring as well. So, ano yung mabibigay mong parang last motivation sa mga Ang pupili? masasabi ko sa mga soon to be, mga OFW nurses na lang in general, Yes. is um, kaya natin to. There's always an opportunity para sa atin na nakalaan. And if, lalo na kapag interesado ka, give it a try. Give it a try. Huwag sumuko. Yeah. Mahirap siya, lalo na when it comes to those people na may family na, and but then ganyan talaga yung cycle ng buhay, is you have to stay strong, laban lang. Yeah. Kasi wala naman sigurong ibibigay sa atin kung hindi natin kakayanin, di ba? Yeah. Syempre, it's parang tinetest naman tayo lagi eh. So, always give it a go, give it a try, and ayun, always think na, ano kaya, what if tinry ko? Always think, there's always a purpose, sabihin natin. May mga reason tayo kung bakit din tayo nag-abroad, di ba? It's either could be our own personal na makilala ang sarili natin, or uh, to get to know the other culture, or para sa pamilya natin, para sa future ng pamilya, ganun, na madala, or um, para makatulong din sa parents, or Yeah. ganun. Mhm. So, yun nga, always give it a try. It's good. There are moments na may positive side of taking the risk, pero pag-isipan din mabuti bago i-take ang risk. Yes, correct. Thank you so much, Ayan. Mimi. Thank you. Thank And you. one more thing, One more thing, yes. be always magtiwala lang dyan kay Lord. Trust Because God. He's Yeah. ganon. Yes, thank you so much. Thank you. Powerful words and mga words of encouragement mo sa ating mga Thank future you. OFW, sa mga nurses, and yeah, mga nurses here in Europe, well, all over the world. Thank you so much for giving your time. Salamat. Thank you Happy din. Thank you sa blessing. invitation. Yes, I salamat. hope na makakatulong sa kanila for those future Yes, oh. dreamers. Yeah, sa Dreamers. 'Di ba Dreamers din naman Ayan. tayo before? We still are Dreamers. True. Yeah. Yeah. Yeah, even until now. Even until now, yes. Continue lang siya. Oo. Yes. Oo. Yeah. Lalo na nakakapagpasaya yun sa'yo. And you really want to pursue that, and you do have a goal, or like, basta masaya ka sa ginagawa mo. Yun ang importante doon.
Yes, that's true. Yeah. Diba? Thank you. And Thank you, thank Mayan, you. for Bye. inviting. Yeah. Thank you.